Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Tumugon ang Panginoon, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, mabunot ka, at matanim sa dagat at tatalima ito sa inyo. Ipalagay natin kayo'y may aliping nag-aararo o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, halika at nang makakain ka na? Hindi. Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo, ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niyang iniutos sa kanya? Gayon din naman kayo. Kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan, tumupad lamang kami sa aming tungkulin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon at maagang nag-low tide. Bumaba ang tubig, kaya tayo po ay nagkaroon ng pagkakataon para magkatipon-tipon sa misang pasasalamat na ito na tayo ay nasa ikawalong araw ng ating pagnonobena para sa karangalan ng Mahal na Birhen ng Santo Rosario at ngayon din po ay ika-27 linggo sa karaniwang panahon. Kamusta po kayo? Kaya pa ba? Kayanin. Kaya nga maganda po na ating mapagnilayan ang ipinapahayag sa atin ngayong linggong ito at ngayong araw na ito ng pagnonobena natin na sa tulong ng Mahal na Birhen ay ating lubos na maunawaan ang hamon na binibigay sa atin ngayon. Sabihin nyo nga po, pananalig. Ulit, pananalig. Yan. Kasi sabi sa Ebanghelyo, lumapit ang mga alagad at sila ay nagsabing, Panginoon, dagdagan mo po ang aming pananalig sa Diyos. Dagdagan mo po. Kaya ang tinuturing natin na modelo pagdating sa pananampalataya o pagdating sa pananalig sa Diyos, walang iba kundi ang Mahal na Birhen na natutong manalig sa Diyos sa mga plano na ibinigay sa Kanya para maging bahagi ng kaligtasan ng tao. Balik tayo po. Lumapit ang mga alagad at humihingi, Panginoon, dagdagan mo po. Pero ang sagot ng Panginoong Hesukristo ay, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig, kayang-kaya mong utusan ang puno na mabunot at malipat sa isang lugar.
kasing laki lang ng butil na nais ipaunawa sa atin na ang pananalig ay hindi by numbers. Hindi ka hihingi na dagdagan mo po ng 10, dagdagan mo po ng 100. Kasi kahit kasing laki lang ng butil ng mustasa, basta't mayroong kang pananalig, kayang-kaya mong gawin ang lahat. Sabihin nyo nga po ulit sa katabi ninyo, manalig ka lang. Kaakibat kasi ng pananalig ay yung pagtitiwala natin sa Diyos. Pagtitiwala. At ang panlaban natin sa tuwing tayo ay nakakadama ng takot, ang gagamitin natin ay pananalig. Kaya tinan nyo po, sabi sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Habakuk, ipinapahayag dyan, no? Kasi sumisigaw yung mga tao, Panginoon, hanggang kailan kami maghihirap? Hanggang kailan mo kami hahayaan na ganito, na naghihirap kami? Pero ang sagot ng Panginoon, sabi niya, may araw din ang mga hambog. Pero yung mga nabubuhay, yung mga nagtiis, yung mga nananalig, ay mabubuhay sa katapatan. Sa sitwasyon natin dito, no, lalo na dito sa Hagonoy, para bang hirap na hirap, no? Napakaraming tao na nahihirapan kasi halos lubog na ang bahay. Para bang ngayon, sabi, no, may kalalagyan din niya mga hambog na yan. May kalalagyan din niya mga nagnakaw na mga flood project fund na yan. Pero ang sabi, huwag kayong matakot. Sabihin nyo nga ulit sa katabi niyo, huwag kang matakot. Pero alam niyo po, no, kasi hindi naman yung pananalig, okay na. Ang pananalig, hindi lang salita. Ang pananalig, isinasabuhay na hindi ka matatakot. Pagdating ng araw, minsan kasi, pag binigay na sa atin yung pagkakataon, natatakot tayo. Imbis na magtiwala sa Diyos, natatakot tayo. Walang mangyayari. Reklamo tayo ng reklamo na ngayon, okay, kalahati ng bahay nyo pa lang. Hihintayin nyo ba na lumubog ang buong bahay? Kasi kapag meron ng pagkakataon, darating na 2028, mag-e-eleksyon, sigaw tayo ng sigaw na, reklamo tayo ng reklamo, nakaw kayo ng nakaw. Pero pagdating naman ng eleksyon, tanggap ka naman ng tanggap ng 1.5. So nasaan yung pananalig natin na hindi tayo matatakot, tanggihan ang mga nagbabayad para lamang sila maiboto pagdating ng eleksyon. Kundi magtitiwala tayo sa Diyos na kahit na sa isang araw wala akong matanggap, magtitiwala ako sa Diyos, magiging maayos ang kalye natin. Pero baka nga, kulang tayo sa pananalig o wala tayong pananalig at hindi natin sinasabuhay yung pananalig natin na natututunan sa mahal na Birhen ng Santo Rosario. Di ba? Ang kinakapitan dapat natin, yung rosaryo. Ibinigay ng mahal na Birhen ang rosaryo sa tao para mapagwagian ang lahat ng mga pagsubok na pinagdaraanan. Ang mahal na Birhen, ibinigay ang rosaryo para ang mga tao mas kumapit sa Diyos at hindi sa tao, hindi sa sariling kakayanan, kundi sa Diyos. Ang parokya po natin, no, na ito, nagdiriwang o magdiriwang ng kapisahan ng Santo Rosario. Taas ang kamay ng mga may rosaryo sa bulsa. Yung iba, anong nangyayari? Di ba dapat mayroon? Di ba dapat lagi nating bahagi yan ng ating pagkatao? Nandiyan yan para kung sakaling nahihirapan kang magdesisyon, hawak sa rosaryo, dasal tayo sa tulong ni Maria, Lord, ano bang gagawin ko, Lord?
O hindi yan palamuti lang, hindi yan pangkwintas lang, hindi yan pamborloloy lang. Maging ang imahe ng mahal na Birhen, hindi yan nandiyan dyan para haplos-haplosin lang, ipuprosesyon lang. Hindi ko alam kung dito ba sa Bulacan, practice pa ba yung kapag may namamatay, nilalagyan nyo ng rosaryo yung kamay? Practice ba dito? Okay. Huwag nyo nang hintayin mamatay kayo bago kayo makahawak ng rosaryo. At etong isa, no? Hindi ko alam kung may pananalig ba talaga tayo o natatakot tayo madalas. Kasi kapag ililibing na, kapag magbabasbas, no? Minsan nakakaranas, o anong ginagawa nyo? Kukunin na po yung rosaryo. Bakit? Puputulin na po. Bakit yung puputulin? Eh di ba dinadasal dapat yan? Ginagamit dapat yan. Ay, Father, kasi para wala pong sumunod. Minsan sinasabihan ko sila, o sige, ang unang pumutol ng rosaryo, yan ang unang susunod. Bukas sa bukas din, susunod yan. Kasi yung pamahiin, bakit mo puputulin? Hindi mo nga ginagamit, hindi mo nga dinadasal, tapos puputulin mo. E binigay ng mahal na Birhen para dasalin, para magdasal tayo. Eh bakit tayo natatakot ngayon? Nadaanan ko po dyan, no? Ilang burol yung nandyan sa kalye. Gusto ko sana silipin kung may rosaryo. O kaya naman may nakaipit na pera. Kasi yung pera, pampaswerte daw. Yung rosaryo, kailangan putulin ng sumpa na wala nang susunod. Eh nakailang patay na, may namamatay naman talaga. Ano, okay pa ba tayo? Diba? Dinadasal. Kinakapitan, dinadasalan. Tinuturuan tayo ng mahal na Birhen na mas manalig kesa ang matakot. Kaya nga maging ang ikalawang pagbasa natin, ang sulat ni San Pablo kay Timoteo, huwag mong ikakahiya ang iyong pananampalataya. At bahagi ng ating pananampalataya na tayo ay nagdarasal ng Santo Rosario. Ilan pa ba dito yung ang pamilya pinangungunahan ng either ng nanay o ng tatay na magdarasal? Nahihiya na kayo. O awkward na. Hindi na sanay. Kaya yung mga anak ninyo, yung mga kabataan, walang lakas ng loob, no, natawagin ng mga magulang, o anak, halika na, magro-rosaryo muna tayo. Eh lalong-lalo pa dito sa parokya na ito na nakapangalan sa mahal na Birhen ng Santo Rosario. Magpipiesta na, mag-iinuman lang, maglalasingan lang, pero nakalimutan na ang pamilya nagdasal muna dapat. Kung hindi man yung buong rosaryo, at least nakapagdasal man lang dapat. Sabihin nyo nga yung katabi ninyo, magdasal ka naman. Mangiimbita kayo ng tao, mapapakain kayo. Di ba maganda na hindi lang sila nabusog, kundi napaalalahanan din sila na napakahalaga ng pagdarasal sa buhay ng isang tao dahil ito ang nagpapalalim din ng kanyang pananalig o pagtitiwala sa Diyos. Yan nawa po sa mga susunod pa nating araw habang inihintay natin ang kapistahan ng mahal na Birhen ng Santo Rosario, mapagnilayan natin ng mabuti ito. Ilang taon na ba tayong nagdiriwang noon ng kapistahan at gaano na tayo katapang pagdating sa pagsasabuhay ng ating pananampalataya. Amen?